Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1541. Maliwanag na si Jack ang naging pinakamalakas na manlalaban doon. Kahit na ang master ng isang first class na pamilya tulad ng Lucas family ay kailangan munang hanapin ang mga opinyon ni Jack at magsalita sa isang differential na tono. Tumango si Jack. Iniisip ko rin kung paano tayo papasok sa isla. Tapos gabi na tayo papasok. Sa ngayon, magpahinga muna tayo sa isla doon. Maraming puno para pansamantala nating itago. Hindi nagtagal, lumipad ang lahat at pansamantalang nagtago sa maliit na isla. Sa gabi, lahat ay lumipat para sa Blackwind Forest. Panahon na, tayo na at mag-ingat sa lahat. Habang palalim tayo papasok sa kagubatan na ito, mas maraming halimaw ang ating makakasalubong. At saka, maraming halimaw sa True God Realm. Tumingin si Kevin sa unahan at nakitang walang iba kundi mga puno sa harapan niya, at naging solemn na ang mga mata niya. Buti na lang at maraming manlalaban. Mukhang mas ligtas na pumasok sa kagubatan sa ganoong paraan. Kung ang lahat ay kumilos sa kanilang sarili at nagpasyang makipaglaban sa kanilang mga sarili nang walang wastong mga diskarte, ang huling taong lumalabas ay sapat na mapalad kung sila ay makakalabas ng buo ang kalahati ng kanilang katawan, ano pa ang dami ng mabangis na hayop sa loob. Sa di kalayuan, umalangaw-ngaw ang nakakatakot na dagendong ng isang halimaw. Ang mga ingay ay ginawa sa ilang mga tao na hindi malay na hindi komportable. Para sa mga mas mataas na antas ng paglilinang, subukang manatili sa perimeter ng aming grupo manguna sa harap at magkatabi sa mga gilid. Ang mga nasa demigod status ay dapat maglakad sa gitna. Gayon din, ang kagubatan na ito ay napakalaking. Huwag masyadong lumakad sa isa't isa, lahat. Kung magkalat tayo ng kaunti, lalawak ang radius natin sa paghahanap. Sandaling nag-isip si Jack bago nag-isip ng isa pang mungkahi hindi nagtagal pagkatapos nilang makapasok sa gubat. Nang marinig iyon ng lahat, naisip nilang lahat na ito ay isang magandang ideya. Sinunod nila ang utos ni Jack nang walang pag-aalinlangan at sumugod. Ngunit ang hindi inaasahan ni Jack at ng iba pa ay pagkatapos ng halos 2 oras mula noong una silang pumasok sa kagubatan, ang Hall of Divine Royal People at ang mga original na pamilya ay pumasok na rin sa perimeter sa Blackwind Island. Mayroong higit sa 30,000 sa kanila sa kabuuan. Let's go! Ito na ang pagkakataon nating mahanap ang sikreto para makapasok sa Ultimate God status. Ang master ng Hall of Divine Royal ay tumingin sa harap at iwinagayway ang kanyang kamay. Inakay niya ang lahat na lumipad papasok. Sa harap nila, maraming dagendong ang umalangaw-ngaw. Daan-daang higanting storm wolves ang nagpakita kay Jack at sa iba pa. Ang mga halimaw na ito ay may mataas na antas ng paglilinang. Mukhang marami sa kanila ang nasa intermediate stage ng demigod realm. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Nash habang pinagmamasdan ang mga halimaw na nasa harapan nila. Kakapasok lang natin, at marami na tayong na-encounter na halimaw. Talagang delikado dito. Ang mga halimaw na tulad nito ay mahirap hanapin sa mga treasure spot sa mainland. Young Master Jack, ipaubaya mo sila sa amin. Nagkataon na ang mga halimaw na ito ay magiging magandang ehersisyo para sa atin. Si Adam, Riley, at ang iba pa ay tuwang-tuwa. Nakatingin sila sa mga halimaw na sumisip-sip ng dugo na parabang sila ay isang kawan ng mga tupa. Tiyak na nagpapalabis kayo. Lahat kayo ay nasa simula na ng pagiging tunay na Diyos, Adam. Ang mga halimaw na ito ay perpekto para sa atin. Dumilim ang mukha ni Lana, malungkot na nagsasalita. Kayong lahat, sama-samang salakayin at alisin ang mga halimaw na ito sa lalong madaling panahon. Kailangan nating pumasok ng mabilis hanggat maaari. Mas mabuti pa kung maiiwasan natin ang pag-alerto sa mga puwersa sa isla na ito at sa iba pang mga isla. Hindi masyadong malakas ang mga aboriginal sa islang ito, ngunit marami rin silang mandirigma sa True God Realm. Sinabi agad ni Nash sa kanila, mas mahirap para sa kanila na hanapin tayo kung magsisikap tayo ng mas malalim. Kung tutuusin, hindi sila lalapit sa kagubatan kung wala silang gagawin. Kabanata 1542. Ngunit umiling si Jack. Sa tingin ko matagal na tayong natuklasan, sabi niya, ngumiti ng mapait. Kung hindi na sana sumipot ang grupo ng mga tao kahapon. Tsaka saglit lang silang nag-away ni Master Kebelo bago kami pinadaan. Hindi ba't kakaiba? Sa palagay ko ay hindi ito isang bagay na dapat nating alalahanin. Tiyak na nakita nila ang bilang ng mga tao na mayroon tayo ngunit sinubukang labanan si Master Kebelo. Natural, natakot sila sa kung gaano kalakas si Master Kebelo, kaya umalis sila. 3 matandang lalaki mula sa mga third class na pamilya ang nagsalita pagkatapos mag-isip tungkol dito. Ngunit si Jack ay sumilay ng isa pang mapait na ngiti.
Napakaraming tao natin. Dapat ay namataan nila tayo mula sa malayo. Hindi makatwiran para sa kanila na walang magaling na manlalaban sa maraming tao na mayroon sila. Dahil alam nila ang ating mga kalagayan at pumunta sila para subukan tayo, tiyak na mayroon silang nakatagong motibo. So sinasabi mo na binabantayan na tayo. Pero kung madali lang nila tayong paalisan, parang gusto nilang malaman kung saan tayo pupunta. Kung ganito, malamang sinusundan na nila tayo. Naisip ito ni Nash at idinagdag, ngunit ito ay isang bagay na hindi namin hinulaan. Ito marahil ang dahilan kung bakit pinili ng mga miyembro ng pamilyang Hunt na pumunta sa Bright Snow Mountain. Pero na, sa anumang kaso, dapat tayong lahat ay mag-ingat. Habang nagsasalita ang lahat, pinatay na ni Ethan at ng iba pa ang mga lobo sa harapan nila. Lahat sila ay sumulong muli, lumalim sa kagubatan. Ang kagubatan ay lubhang mapanganib. Sa pagsikat ng araw, marami ng halimaw ang nakatagpo ni Jack at ng iba pa. Gayunpaman, dahil marami silang mga tao sa kanilang hanay, ang ilan sa mga mas matalinong halimaw ay piniling tumakas matapos silang makita. Gayunpaman, ang ilang mga halimaw ay napakabagsik. Sumugod sila nang makita nila ang mga tao na mga paypang hayop. Ang ilan sa mga halimaw ay nakabuo pa nga ng daan-daan. Talagang nakakatakot sila, dahil ang panlabas na singsing ay nabuo ng mga may mas mataas na antas ng paglilinang at ang mga nasa demigod na katayuan ay protektado ng lahat ng nasa gitna, 2 o 3 lalaki lamang ang dumanas ng menor de edad na pinsala sa sandaling sumapit ang gabi. Walang nasawi sa ngayon. Sa sandaling iyon, ang mga tao ng Hall of Divine Royal ay nagdadala din ng isang malaking grupo ng mga tao, walang tigil na nagmamarcha papunta sa kagubatan na sinusubukang hanapin ang mga riles na iniwan ni Jack at ng iba pa. Ang mga taong ito ay hindi man lang nagpapahinga sa gabi. Mabilis silang pumasok. Sa pagtingin sa larangan ng mga halimaw na bangkay sa harapan niya, si Elder Mosley ay nagulat. Ang mga taong ito ay matalino. Marami na silang nakasalubong na mga hayop sa daan, ngunit wala kaming nakitang isang bangkay ng tao. Hindi natuwa si Elder Hartman nang marinig niya ito. Elder Mosley, bakit mo sila binibigyan ng labis na pagpapahalaga at minamaliit ang sarili mong mga lalaki? Sabi niya, malungkot ang ekspresyon. Marami tayong mga tao. Kahit na mas marami silang manlalaban kaysa sa atin, wala tayong dapat ikatakot, di ba? At saka, tinulungan nila tayong pumatay ng napakaraming halimaw sa daan. Huwag natin silang sundan ng malapitan. Maghihintay tayo hanggang sa mawalan sila ng maraming lalaki bago sila maabutin. Sa ganitong paraan, magagawa nating atakihin sila habang sila ay mahina. Ang isa pang elder ay agad nang umiti at nagsabi, napakahusay. Napakahusay ng plano ni Elder Hartman. Kung pupunta tayo ng ilang sandali at hintayin nilang linisin ang mga makapangyarihang halimaw na nasa harapan natin, hindi tayo makakasalubong ng ganoon karaming halimaw sa ating daan. Haha, sa ganitong paraan, tiyak na mananalo tayo. Hindi nila akalain na si Elder Mosley ay sa halip ay isang malamig na ngiti. Sigurado ka bang gusto mong pumasok mamaya? Kung mabilis silang pumasok at tayo ay masyadong mabagal, makukuha nila ang kayamanan na magbibigay daan sa kanila na makapasok sa katayuan ng tunay na Diyos, sabi niya. Kung mayroon silang master na makakagawa ng tagumpay, ano ang dapat nating gawin? Huwag mong sabihin sa akin na sa tingin mo ay kakayanin mo ang fighting power ng Ultimate God status. Kabanata 1543. Namula ang mukha ni Elder Hartman nang marinig ang mga salita ni Elder Mosley. Gayunpaman, siya ay naging matigas ang ulo, tumangging aminin ang kanyang pagkatalo. Breakthrough to the Ultimate God level. Sa tingin mo ba ganoon kadali iyon? Inabot ako ng 2 hanggang 3 taon para makapasok sa peak stage ng True God Realm, tsaka, ilang beses akong nabigo sa pagitan. At saka, sa loob ng teritoryo natin, maraming tao talaga ang nakalusot sa peak stage, pero halos imposible para sa isang tao na makalusot sa peak stage ng realm na totoo sa Not. Napakalaki ng kaharian. Kahit ano paman, hindi natin kayang makipagsapalaran, dapat tayong sumulong ng mas mabilis. Paano kung ang bagay na makatutulong sa atin na makapasok sa sukdulang antas ng Diyos ay talagang ilang espiritual na bunga, at iilan lamang sa kanila ang umiiral? Maaaring kunin at ubusin nila ang lahat ng hindi iniiwan sa atin ng ilan. Kung ganoon, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na makarating sa pinakapangunahing kaharian ng Diyos. Pinag-iisipan ng Master of the Hall of Divine Royal ang bagay, pagkatapos ay muli siyang bumaling sa isang matandang lalaki. Paano ito, Elder Locke? Kumuha ka ng ilang lalaki na may lakas ng huling yugto ng True God Realm at subaybayan ang sitwasyon. Kung may kakaiba, bumalik at ipaalam ka agad sa amin. Hindi ka dapat magantala at kumilos ng mabilis.
Marami kaming mga tao na kasama namin, at mas mabuti na matuklasan mo ang iba, upang pumunta sa mas maliit na bilang at scout sa paligid para sa amin. Gumawa yan, Hallmaster. Iniangat ni Elder Locke ang kanyang kamay at yumuko sa kanyang Hallmaster. Pagkatapos ay pumunta siya at kumuha ng 4 hanggang 5 lalaki na may lakas ng huling yugto ng True God Realm para mauna sa grupo para tuklasin ang sitwasyon. Naaalala ko na ang Sect Master ng Divine King Sect ay nagsabi sa amin noon na ang kakaibang bola ng bato ay matatagpuan sa ibabaw ng isang makapangyarihang puno, at sa punong iyon ay nasa loob ng isang napakalalim na lugar sa mapanganib na lupain. Ang Panginoon ng Divine King Sect ay bukas palad upang tulungan kami sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyong ito. Gamit ang piraso ng impormasyong ito, makakatipid tayo ng maraming oras at maiwasan ang mga hindi kinakailangang problema. Sabi ni Jack habang lumilipad kasama ang mga tauhan niya. Ang kalangitan sa itaas ng isla ay palaging natatakpan ng madilim na ulap kahit na sa araw. At dahil sa madilim na ulap, madilim ang sikat ng araw, at ang lugar ay hindi naiiba sa gabi. Higit pa rito, ang mga halimaw na hayop ay tila ganap na inangkop sa mahinang sitwasyon, maganda ang kanilang mga paningin kahit na may pinakamaliit na ilaw. Kaya naman, si Jack at ang kanyang mga tauhan ay hindi nang ahas na lumipad ng buong bilis kahit pa lahat sila ay malalakas na manlalaban. Maingat lamang silang maglakbay sa kalangitan. Isang nakakatakot na tunog ang bumungad sa kalangitan. Si Jack at ang iba ay tumingin sa direksyon ng tunog at napagtanto na may mga pares ng mga mata na nakatingin sa kanila mula sa harapan. Guys, look, my goodness, kung hindi natin titingnang mabuti, hindi natin makikita na nasa harapan natin sila. Mga halimaw na may itim na balahibong hayop at mukhang kabilang sila sa pamilyang Accipitridae Eagles. Nakita ng isang lalaki ang mga itim na balahibo na hayop sa harap nila, hindi niya maiwasang mapalunok at tumigil kaagad sa paglipad. Sa pagkakataong ito ay tila maraming halimaw na tulad nito ang lumitaw sa kanilang paglalakbay sa gitna ng Black Windy Island. Kung tutusin sa sitwasyon, sa tingin ko ay libo-libo sila, tama ba? Damat! Nakakainis ang ganitong uri ng agila ng halimaw, napakabilis nila, mas malala pa, ang mga ito ay itim na balahibo. Nahihirapan silang makita at masubaybayan, lalo na kapag ang madilim na ulap sa itaas natin ay parang camouflage para sa kanila. Hindi lang iyon, makapangyarihang mga hayop din sila. Isang matandang lalaki na nagtataglay ng lakas ng maagang yugto ng True God Realm ang sabi sa madilim na tono matapos makita ang mga halimaw sa harapan niya. Sa tingin ko mayroon silang higit sa ilang libo, sa pagtingin sa sitwasyon, natatakot ako na mayroong higit sa 10,000, at marami pa sa kanila ang nagtatago sa madilim na ulap, na mas mahirap para sa amin na hanapin sila. Tumingin si Jack sa madilim na langit at naging solemn na ang ekspresyon nito. Narinig niya na ang Black Windy Island ang pinakamapanganib at pinakadelikadong lugar sa lahat ng 7 dangers. Ngayon ay makatuwiran na ang Divine King Sect ay pumunta sa iba pang 3 mapanganib na lugar ngunit hindi sa islang ito at ganoon din ang napunta sa iba pang mga sinaunang angkan tumanggi silang tuklasin ang islang ito. Ang madilim na ulap dito ay isang malaking problema para sa mga explorer, hindi pa banggitin ang mga hayop dito. Kabanata 1544, 10,000 sa kanila, baliw. Kung lumipad sila sa madilim na ulap, bumaba patungo sa atin ng buong bilis at atakihin tayo, mahirap para sa atin na harapin. Si Nash, na tumabi kay Jack, ay lubos na nagtiwala sa pagsusuri ni Jack. Pagkatapos ng lahat, si Jack ay isang pangalawang baitang intermediate alchemist, ang kanyang kakayahang mag-focus at ang kanyang pasensya ay mas malakas kaysa sa sino man sa kanila. Kaya, natural na mararamdaman ni Jack ang sitwasyon, ang bilang ng mga hayop, at ang pagbabago-bago ng enerhiya ng chi sa ulap ng mas tumpak kaysa sa kanilang lahat. Lahat, mangyaring mag-ingat. Ang mga lumilipad na hayop ay maayos na lumilipad sa madilim na ulap sa itaas natin, malinaw naman, sila ay naghahanda sa pag-atake sa atin. Marami tayong malalakas na manlalaban, ngunit hindi tayo maaaring maging pabaya. Dapat tayong magsikap na bawasan ang ating mga pagkatalo. Tinitigan ni Jack ang langit sa itaas niya at sinabi sa karamihan. Ang isa pang tunog ng mga dagandong ay bumaba mula sa itaas, ang mga alon ng itim na figure ay sumugod kay Jack at sa grupo na parang itim na ulan na bumubuhos ng malakas sa lupa. Manatiling nakatutok, narito sila. Nang napansin ni Jack na sinimulan ng mga hayop ang pag-atake, ikinaway niya ang kanyang kamay, at isang malaking hugis palm na chi attack ang lumipad patungo sa langit. Patayin silang lahat. Ang ibang mga tao ay agad na nakontrol ang chi energy sa kanilang mga katawan at naglabas ng ilang putok laban sa mga lumilipad na hayop na tumatalon patungo sa kanila.
Ang mga itim na agila na hayop ay napakabilis, sa kalamangan ng kanilang bilis at liksi, ilan sa kanila ang nakaiwas kay Jackie at sa pag-atake ng kanyang mga tauhan at direktang sumugod sa karamihan. Ginamit ng mga halimaw ang kanilang matutulis na kuko at nahuli ang ilang tao. Ang isang tao sa antas ng maagang yugto ng kaharian ng demigod ay hindi nakaiwas sa pag-atake ng kuko. Ang kanyang ulo ay hinawakan at dinurog ng matutulis na mga kuko na sumabog sa tinadtad na karne. Namatay siya kaagad sa lugar. Gayunpaman, maraming mga itim na agila ang tinamaan din ng mga pag-atake ng lahat, at sila ay natangay, bumagsak sa lupa, walang buhay. Ang mga itim na agila na iyon, na nasa madilim na ulap, ay tumakbo patungo kay Jack at pati na rin sa karamihan. Ang ilan sa mga itim na agila ay nagpakpak ng kanilang malalaking pakpak at sa isang iglap, ang mga pag-atake ng chi sa anyo ng mga wind blades ay binaril mula sa kanilang malalaking pakpak, lumilipad patungo kay Jack at sa grupo. Ang mga hayop na ito ay talagang makakapagsigaw ng martial technique. Napanganga ang isa sa mga matatanda sa sitwasyong nasa harapan niya. Hindi niya napigilan ngunit agad na namula ang mukha niya. Si Alejandro, na tumabi, ay matiyagang nagpaliwanag, ang ilang halimaw na hayop ay mas matalino sa espiritual, at ang kanilang mga kadugo ay mas marangal at mahalaga. Ang bloodline na ito ay nagpapahintulot sa kanila na magmana ng mga diskarte sa militar. Ngayon, tingnan ang dalawang itim na agila doon. Malinaw na sila ay nasa gitnang yugto ng True God Realm, at malamang na nakapatay ng higit sa 100 elite. Ang nakapangangilabot at nakakatakot na mga dagendong ay walang humpay na tumusok sa kalangitan ng patayin ng mga hayop na may itim na balahibo. Iilan lamang sa mas mataas na husay sa pakikipaglaban ang nakaligtas. Hindi nagtagal ay lumipad sila sa malayo nang mapansin nilang hindi pabor sa kanila ang mga posibilidad. Mahigit sa 30 lalaki ang natalo sa amin sa labanang ito at daan-daang kami ang nasugatan. Nagsumbong si Kenneth kay Jack at sa iba pa matapos tingnan ang kabuoang sitwasyon. Kabanata 1545. Ang bilang ng mga nasawi ay talagang matitiis, kung tutuusin, mayroon tayong 200,000 sa atin. Ngunit hindi natin alam kung gaano tayo kalayo sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan, at kung gaano aming mabangis na halimaw ang naruroon. Wala tayong alam tungkol doon, kaya hindi natin kayang maging pabaya, dapat tayong manatiling alerto sa lahat ng oras. Napakamot ng ulo si Jack. Ang mga lalaking nawala sa kanila ay pawang mga antas ng demigod. Ang mga may mas mataas na antas ng militar ay madaling nakayanan ang nakaraang labanan. Ngunit ito rin ay dahil maaga nilang nakita ang mga halimaw at naging handa. Kung hindi nila napansin ang presensya ng mga itim na agila na iyon ng mas maaga, sila ay nagdusa ng mas malaking pagkawala. Kung naisip lamang nila ito pagkatapos ng pag-atake ng mga itim na agila, mas marami ang nasawi. Salamat sa aming plano, sumali kami sa lahat ng aming puwersa at iyon ang dahilan kung bakit kami ay sapat na malakas upang palayasin ang mga agila. Ang ulo ng isang third-class na pamilya ay nagpahayag ng kanyang mga saloobin sa isang tono na puno ng damdamin. Kung hiwalay tayong kumilos at tuklasin ang lugar, lalo na para sa isang pamilyang tulad natin, isang third-class na pamilya, makararanas tayo ng malaking kawalan sa sitwasyon ng Black Eagle, mas masahol pa, ganap na malipol ng mga agila na iyon. Maraming mga third-class na pamilya ang umiling bilang pagsang-ayon. Ang ilang mga third-class na pamilya ay maaari lamang mag-fork out ng humigit kumulang 10,000 lalaki para sa mapanganib na ekspedisyong ito, at ang 10,000 kalalakihang ito ay itinuturing na mga nangungunang mandirigma sa kanilang mga pamilya. Kung makakatagpo sila ng 10,000 itim na agila ng mag-isa, ang kahihinatnan ay talagang hindi maganda. Mas malala pa ang sitwasyon kung hindi nila mapapansin ng maaga ang mga itim na agila, at mahigit kalahati sa kanila ang mamamatay. Tama siya tungkol dito. Lubos akong nagpapasalamat sa kasunduan at plano na iminungkahi ni Young Master Jack. Talagang mas ligtas tayo kung magsanib puwersa tayo at tuklasin ang lugar ng magkasama. Maging ang ilang mga tao mula sa mga second-class na pamilya ay tumango rin. Ang mapanganib na sitwasyon sa loob ng Black Windy Island na ito ay medyo lumampas sa kanilang inaasahan. Ang mga tao ay patuloy na lumipad pasulong, at pagkaraan ng wala pang isang oras, ilang lalaki ang dumating sa kanilang paningin. Ang ilan sa mga bangkay dito ay mainit pang hawakan. Mukhang papalapit na tayo sa kanila. Hindi naman sila nauuna sa atin. Hinipon ni Elder Locke mula sa Hall of Divine Royal ang mga katawan sa lupa at pinag-aralan ang mga bangkay ng lumilipad na halimaw na hayop sa buong lupa. Ang grupong ito ng mga tao, malakas sila at nagkakaisa. Kahit na hindi mataas ang antas ng labanan ng mga lumilipad na hayop na ito, mayroong higit sa 10,000 mga hayop dito, bukod pa rito, sila ay lumilipad na mga hayop. Ito ay mas mahirap pakitunguhan.
Ngunit ang mga hayop na ito ay talagang nagawang pumatay ng ilang dosina sa kanila. Tunay nga, malakas sila. Kung talagang kailangan ng ating mga tauhan na lumaban sa kanila, natatakot ako na malaki ang magiging casualty kahit na makuha natin ang kayamanan. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumingit at sumang-ayon na may malungkot na mukha. Ang Divine Royal Hall at ang mga isla sa ilalim nito ay nagkakaisa. Kaya naman, sa lahat ng panahon, walang sino man sa mga puwersa at pamilya sa loob ng bilog na 10,000 milya ng ating maritime territory ang nangahas na lumaban sa atin. Tumanggaw si Elder Locke bilang pagsang-ayon. Pero, hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito, ang grupong ito ng mga tao na halatang mula sa 20 higit pang magkakaibang pamilya, ay sobrang nagkakaisa. Nagsanim puwersa sila at pumasok sa lugar ng dagat. Kung magpapatuloy ito ng ganoon, malaking problema. Dagdag pa niya, hey, nagkakaisa sila, pansamantala lang yata ang kanilang pagkakaisa. Pagkatapos nilang matuklasan ang kayamanan na makakatulong sa kanila para makalusot sa Ultimate God Realm, ang pagkakaisa sa kanila ay masisira sa isang iglap. Tiyak na magsisimula silang magnakawan sa isa't isa, sabi ng isa pang matalinong matandang lalaki sa walang pakialam na tono at ang lamig ng mukha nito. Mag-iwan tayo ng note dito para sa Hallmaster para pagdating nila dito, malalaman nila na ang ibang grupo ng mga tao ay hindi malayo sa atin. Basta bilasan natin saglit, maabyutin natin sila sa hapon. Pagkatapos nito, tahimik lang tayong nakabuntot sa likuran nila. Si Jack at ang iba ay patuloy na sumulong ng walang tigil. Dahil ilang oras na silang hindi huminto at nagpahinga, ng gabing iyon ay nakahanap na lang sila ng burol at nagpahinga. Daan-daang tao ang humalili sa pagpapatrolya. Habang ang natitira ay umupo upang magpahinga at upang ibalik ang enerhiya ng chi sa kanilang mga katawan. Dumating ang sumunod na umaga. Sa oras na ito, ang mga tao ng Hall of Divine Royal ay ilang milya lamang ang layo mula kay Jack at sa grupo, at malapit lang silang nakasunod sa grupo. Isang nakakabinging tunog ng labanan ang muling naglakbay sa himpapawid. Nakatagpo ni Jack at ng grupo ang isang grupo ng makapangyarihang halimaw na hayop, walang humpay ang laban ng tunog. Haha, mukhang nakatagpo na naman sila ng isa pang grupo ng mga halimaw na hayop. At sa pagkakataong ito, mawawala na naman sila ng mga tao. Lumipad si Elder Hartman sa tuktok ng puno at tumingin mula sa malayo kay Jack at sa grupo. Pagkatapos ay lumundag siya sa lupa matapos pagmasdan ang sitwasyon at sinabing puno ng pananibik ang mukha. Dahil nakasunod tayo sa kanila, papatayin nila ang mga halimaw na ginagawang mas madali para sa atin. Kahit na makatagpo tayo ng ilang halimaw na halimaw, iyon ay ang mga nag-iisang halimaw o mahihinang hayop na hindi magdudulot ng anumang pinsala sa atin. Ang Master ng Hall of Divine Royal ay nanunuya ng masama. Hahaha, Kabanata 1546, napakahirap lumaban sa mga halimaw na hayop na ito. Ang pinakamahirap na halimaw na harapin ay ang mga may lakas ng True God Realm. Mahigit sa 200 tao ang natalo sa atin sa labanang ito. Nakakamatay na ang pamumutla ni Kenneth habang nakatingin sa mga bangkay sa lupa. Bagamat 2 hanggang 3 tao lamang ng pamilyang puti ang namatay sa labanang ito, walang gustong makakita ng sino man sa kanilang mga miyembro ng pamilya na mamatay dito. Not to mention na nasa gubat na sila nitong mga nakaraang araw. Lumipad sila sa itaas ng mga puno upang makita at tansyahin ang paglalakbay sa unahan nila, ngunit ang nakita lang nila ay isang sapat na bahagi ng kagubatan sa unahan. Sa kanila, hindi nila alam kung gaano kalawak at kalaki ang kagubatan na ito at kung gaano kalayo sila sa pinakamalalim na dulo ng kagubatan. Itinuring na mabuti ang sitwasyon. Ang bilang ng grupo ng mga halimaw na hayop na ito ay hindi gaano, ngunit ang kanilang antas ng labanan ay mas mataas. Para magkaroon tayo ng ganoong resulta, ito ay itinuturing na mabuti. At ang daan sa ating harapan ay magiging mas mapanganib at mahirap. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Jack habang nagsasalita. Pinangunahan niya ang mga tao na magpatuloy sa pagsulong sa kagubatan. Gayunpaman, nakakuha sila ng napakaraming second-grade spirited na damo sa daan. Kapag ang sino man sa kanila ay nakakita ng isang masiglang damo, kukunin nila ito at ibibigay kay Jack, at itatago ni Jack ang mga materyales na iyon sa loob ng isang martial ring. At, sa oras na makalabas sila sa gubat na ito, ipapamahagi ni Jack ang mga materyales sa bawat pamilya ayon sa napagkasunduang ratio. 2 araw na naman ang lumipas. Si Jack at ang grupo ay nasawi ng higit sa 4,000 lalaki. Ang dalas nilang makatagpo ng mga halimaw na hayop ng demigod at tunay na mga antas ng Diyos ay tumaas ng husto habang sila ay sumusulong. Higit pa rito, ang ilan sa mga halimaw na hayop na ito ay gumagalaw sa mga sangkawan. Mahirap para kay Jack at sa team na harapin.
Sa ganitong lugar, sa palagay ko ang mga katutubo na naninirahan sa isla ay hindi makikipagsapalaran dito sa kalaliman ng kagubatan upang maghanap ng kayamanan. At ang dalawang ulo na leopardo ng bagyong mula ngayon ay talagang nakakatakot. Nasa tuktok iyon ng True God Realm. Sa kabutihang palad, ang young master na si Jack ay umahan at nakipaglaban dito, at kung iisa lang ang gagawin natin ang isang suntok para tapusin ang buhay nito, buhay. Isang elder mula sa pamilya Kebelo ang lubos na pinuri si Jack, tinitigan siya ng may pagkamangha, paghanga, at pinanibik sa kanyang mga mata. Ang katawan ng halimaw na hayop ay mas malakas at mas matibay kaysa sa mga taong martial artist. Sa pangkalahatan, kapag ang mga taong martial artist ay nakatagpo ng mga halimaw na hayop na may parehong antas, susubukan nilang salakayin ang mga hayop mula sa malayo. Ito ay dahil, sa isang santukan na labanan sa isang halimaw na may pantay na antas, ang mga martial artist ng tao ay hindi magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, sa nakaraang labanan, hindi lamang si Jack ang hindi dumistansya sa halimaw, kundi sumugod siya sa halimaw at pinatay ito ng isang suntok. Ang ganoong husay at lakas sa pakikipaglaban ay ikinagulat ng iba, lalo na si Alejandro, sabay-sabay na ikinamangha nila kay Jack. Sila, bilang mga elite na manlalaban ng rurok ng True God Realm sa mga nakatatandang henerasyon, ay hindi man lang kapantay ni Jack, nakakapasok lang sa rurok ng True God Realm. Dahil dito, hindi sila nakaimik. Ang ilang mga kabataang babae ng nakababatang henerasyon, na may tiwala sa kanilang hitsura, ay sadyang lalapit kay Jack, palakad-lakad sa paligid ni Jack, at makipag-usap sa isa't isa, na halatang gustong maakit ang atensyon ni Jack. Ang ilan sa kanila ay mas matapang. Nagkusa sila na sumulong, at pagkatapos ay ginamit ang dahilan ng pagnanais na matuto ng mga medikal na kasanayan mula kay Jack upang simulan ang pakikipag-usap sa kanya. Ang sitwasyong ito ay nagpagalit kina Lana at Daniela. Paano sila magiging masaya na makita ang mga magagandang babae na pupunta upang makipag-chat kay Jack? Itong mga lalaking ito, talagang makapangyarihan. Anong klaseng lugar ito? Hanggang dito na lang sila sa gubat, pero tingnan mo, ilang libo lang ang namatay. Mukhang nagkakaisa na talaga sila. Ang ulo ng pamilya ng isa sa mga kilalang pamilya sa Black Windy Island na ito ay pinag-aralan ng mga bangkay sa lupa at sinabing nakakunot ang kanyang mga kilay. Higit pa rito, talagang malakas sila. Nakabuntot lang kami sa kanila at may mga natitira pang halimaw na halimaw paminsan-minsan. Pero tingnan mo, halos 300 tao na ang nawala sa amin. 4F*68, nasa harap namin sila at pinatay na nila ang karamihan sa mga halimaw na hayop para sa amin, pero gayunpaman, ilang libong tao lang ang nawala sa kanila. Tama ka, mukhang mayroon silang higit sa 3 o 4 na libong piling mandirigma sa tuktok ng True God Realm. Marahil ay mayroon silang 7 o kahit 8,000 sa kanila. Ang master ng Divine Royal Hall ay tumunog na may seryosong ekspresyon. Mukhang ang grupo nila ay binubuo ng ilang first class na pamilya sa kontinente. Kung hindi, paano magkakaroon ng napakaraming makapangyarihang mandirigma? Sumasang-ayon ako. Kabanata 1547. Ang lalaki noon ay tumango at pagkatapos ay nagpahayag, kaya ang mga mandirigmang natalo sa kanila ay halos nasa demigod level, at 2 o hindi hihigit sa 3 mandirigma ang natalo sa antas ng tunay na Diyos. Kaya naman ang kanilang kabuoang lakas sa pakikipaglaban ay hindi gaanong nabawasan. Hey! Wala tayong masyadong pag-aalala. Bagamat wala tayong masyadong manlalaban na may tunay na antas ng Diyos, ang kabuoang bilang natin ng mga lalaki ay tiyak na mas marami kaysa sa kanila. Hindi banggitin, ang Black Windy Island ay hindi isang ordinaryong lugar. Kami, ang Hall of Divine Royal, ay hindi nais na makipagsapalaran sa Black Windy Island noon. Sinabi ng aking ama dati, may mga makapangyarihang hayop sa loob ng ibang antas ng kagubatan, at hindi sila ang mga mandirigma sa loob ng kagubatan na ito, at sila ay hindi nilalaban sa gubat na ito, ang tunay na antas ng Diyos ay madaling makitungo. Tumawa ang master ng Hall of Divine habang nagsasalita. Magpatuloy lang tayo sa ganito, maingat na sumusunod sa kanila. Malalaman natin sa lalong madaling panahon kapag nagsimula silang mag-away para sa kayamanan, at ang mga kayamanan na iyon ay malamang na mga materyales at kasangkapan upang makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos. Sa oras na iyon, agad na ipaalam sa atin ni Elder Locke ang sitwasyon. Mabilis na lumipas ang isa pang 3 araw. Sa loob ng 3 araw na ito, si Jack at ang kanyang mga alyansa ay dumanas ng mas malaking pagkalugi kumpara sa nakalipas na ilang araw. Dumami ang mga halimaw ang kanilang nakatagpo, at ang husay sa pakikipaglaban ng mga halimaw na ito ay lumalakas at lumalakas. Ang serye ng mga labanan ay nagbuwis ng buhay ng grupo ng higit sa 10,000 kalalakihan.
Kung isasama ang naunang pagkamatay, umabot ito sa kabuoang 20,000 nasawi. Sa kabilang banda, ang Hall of Divine Royal ay nawalan din ng maraming buhay, kahit na ang bilang ng mga nasawi ay hindi kasing dami ni Jack at ng grupo, sila ay dumanas din ng kabuoang 4 hanggang 5,000 casualty. Habang ang bilang ng mga nasawi ay patuloy na dumarami, ang mga taong iyon mula sa pangalawa at pangatlong klaseng pamilya ay mas nagpapasalamat na pumayag silang tuklasin ang lugar kasama ang ilang mga kilalang pamilya sa unang klase. Talagang nadama nila ngayon na ang plano at kaayusan na iminungkahi at ginawa ni Jack ay perpekto. Isang matalinong pagpili ang ginawa nila. Kung pinili nilang pumasok sa kagubatan ng mag-isa at labanan ang mga halimaw na ito, marami sa kanila ang nawalan ng manlalaban, hindi pa banggitin na baka kailanganin pa nilang labanan si Jack at ang iba pang mga first class na pamilya para sa kayamanan kapag nahanap nila ito. Ang ilang mahihinang pamilya ay maaaring hindi man lang umabot sa puntong ito, malamang na-address sila sa kalagitnaan. My goodness, isa pang kayag ng halimaw na hayop sa harapan. Tulad ng pagkatalo ng mga tao sa isang grupo ng mga halimaw na hayop, nalaman nilang mayroong libu-libong malalaking mabangis na tigre na umaakay patungo sa kanila mula sa harapan. Ang mga tigre na ito ay mukhang hindi mababa ang kanilang espiritual na lakas at kapangyarihan. At sila ay matalino. Naramdaman nilang pumasok tayo sa kagubatan na ito, kaya nagtipon sila at pagkatapos ay tinambangan tayo. Sumilip si Kevin sa harapan at hindi maganda ang mukha niya. Ang lahat ay walang humpay na nag-aaway sa loob ng mahabang panahon. Nang gusto na nilang magpahinga, isa pang kayag ng halimaw na halimaw ang muling nagpakita sa kanila. Para kaming mga nanghihimasok sa kanila. Itinuturing nila kaming mga nanghihimasok na pumasok upang nakawin ang kanilang martial resources. Siyempre, gusto nilang patayin kami. Isang mapait na ngiti ang nakaplaster sa mukha ni Nash habang nagsasalita. Nandito na sila, lahat manatiling nakatutok. Sa pag-flip ng kanyang palad, lumitaw ang top-notch sword sa pagkakahawak ni Jack. Nag-inject siya ng chi energy dito at ang espada ay agad na naglabas ng nakakabinging tunog, at pagkatapos ay isang atake ng espada ang nagpasabog patungo sa mga tigre. Isang nakakatakot na kombinasyon ng sword aura at chi energy ang lumipad patungo sa mga tigre, at sa isang kisap mata, ilang malalaking mabangis na tigre ang bumagsak sa lupa, nakahiga na walang buhay. Patayin! Ang iba, agad ding sumama sa labanan, inilagay ang kanilang martial skills at inatake ang mga mababangges na tigre. Hahaha, nakatagpo na naman ba sila ng panibagong sangkawin ng halimaw na hayop? Nakakamangha. Sa hindi kalayuan kay Jack at sa grupo, nagkomento ang mga taga Hall of Divine Royal sa sitwasyon, bawat isa sa kanila ay tumawa ng sarkastiko at ang mga masasamang ngiti ay nakasabit sa kanilang mga mukha. Kabanata 1548. Isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw, ang labanan sa unahan ay lubhang mabangis. Sa oras na natapos ang labanan, talagang higit sa 1,000 tao ang namatay at ilang libo ang nasugatan ng husto sa grupo ni Jack sa pagkakataong ito. Ang mga pagkatalo sa pagkakataong ito ay napakalaki dahil ang labanan ay katatapos lang ng mas maaga, at ang lahat ay walang oras na magpahinga, at ang mga nasugatan ay hindi na nagkaroon ng oras para makabangon mula sa kanilang mga pinsala. Pagkatapos, nakilala nila ang isa pang grupo ng napakalakas na mga hayop, at nagdusa ng malaking pagkatalo. Ang ilang mga tao ay tumingin sa mga bangkay na iyon sa lupa at hindi maiwasang malungkot na kung mayroon silang oras upang magpahinga, halatang mas mabuti ang kanilang kalagayan. Lahat, Terena, bilasan mo na at umalis na dito. Baka naakit dito ang grupo ng mga demonyong halimaw na iyon sa ingay ng away, dagdag pa ang amoy ng dugo sa ating tagiliran kanina. Umalis na tayo dito, dali, humanap ng mapupuntahan. Magpahinga bago magsalita, habang ang mga nasugatan ay nagmamadali at umiinom ng gamot para gumaling sa kanilang mga sugat sa lalong madaling panahon, kung hindi, kung magkasunod tayong makakaharap ng ilang mga pag-atake, kung gayon ang bilang ng mga taong mawawala sa atin ay maaaring tumaas ng husto. After thinking about it, sabi ni Jack sa crowd. Hindi nagtagal ay umalis na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at sigurado, hindi nagtagal pagkaalis ni Jack at ng iba pa, dumating ang isa pang grupo ng mga demonyong halimaw at nagsimulang ngangitin ang mga bangkay dito. Nakahanap si Jack at ang iba pa sa tuktok ng burol at nagpahinga sandali bago nagpatuloy sa kanilang paglalakad. 2 araw na naman ang lumipas, at si Jackie at ang iba pa ay nawalan muli ng mahigit 10,000 katao, at ang presyo na kailangan nilang bayaran ay palaki ng palaki. Young Master Jack, tingnan mo, tumingin ka sa unahan. Noon lang, sa ilalim ng isang bangin, isang malaking sinaunang puno ang nakakuha ng atensyon ng karamihan. Ang sinaunang punong ito, na higit sa ilang beses na mas mataas kaysa sa mga nakilala nila noon,
ay makikita mula sa malayo na may napakakapal na mga sanga at dahon, habang sa gitna ng sinaunang puno, mayroong isang gintong hugis itlog na bato, na tila isang malaking itlog at may mga mahiwagang pattern dito. Ito ang bato, napakaganda. Nagtinginan ng mga tao at puno ng pananabik ang kanilang mga mukha. Nitong mga nakaraang araw, lahat ay hindi naglakas loob na mag-relax, ang kanilang mga nerbiyos ay lahat ng tensyon, lahat para sa malaking batong ito, at ngayong nakita nila ito, ang mga mata ng lahat ay namumula. Natigilan ang lahat sa loob lamang ng segundong iyon bago dumiretso palabas ang maraming malalakas na tao. Huwag magmadali. Mabilis na may naisip si Jack at agad na sumigaw. Kakaiba ang hindi nagmamadali. Napakaraming miyembro ng aming pamilya ang namatay, at napakahirap hanapin ang kayamanang ito, paanong hindi kami nagmamadali. May isang elder ng isang pangalawang klase na pamilya, na may kalagitnaan ng True God Realm Cultivation, lumilipad sa medyo harap na posisyon, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Ang bagay na ito, na malamang na magpapahintulot sa kanya na makapasok sa Ultimate God Realm sa hinaharap, ay napakatokso na wala siyang pakialam dito ngayon. Gayunpaman, sa pag-iisip kung gaano kahusay si Jack, hindi pa rin niya naiwasang sabihin ng malakas, huwag kang mag-alala, young Master Jack. Sa pagkakataong ito, salamat din sa kasunduan na binanggit mo sa lahat noon, huwag kang mag-alala, kung mayroon mang mga pamamaraan sa loob ng bagay na ito, pagdating ng panahon ay talagang ibabahagi ko ito sa lahat gaya ng napagkasunduan, at pagdating ng panahon, ang lahat ay kailangang umasa sa kanilang talento muna sa Ultimate Realms. Sa tabi mo lang. Isang lalaki sa yumaong True God Realm ang mabilis na sumugod at pinasabog ang matandang lalaki sa ibabaw ng kanyang likod, na nagpabagsak sa kanya sa lupa na may isang subo ng dugo na bumulwak. Ikaw, galit na galit ang matanda, tinitigil ng masama at puot ang kausap. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumalikod at ngumisi, pagkatapos ay sinabi, "Oh, matanda, nakalimutan mo na ba? Ayon sa kasunduan, kapag ang kayamanang ito ay lumitaw, ang lahat ay maaaring agawin ito, pagkatapos lamang na may humawak nito at ilagay sa nanoring ay dapat na ang lahat ay huminto sa pag-agaw at bumalik ng sama-sama. Ngayon, wala akong masyadong pakialam, ngunit ang kakaibang batong ito ay tiyak na akin." Kabanata 1549. Gayunpaman, sa mismong sandaling ito, sa hindi kalayuan sa kagubatan, isang sumiklab ang bumaril diretso sa langit, at pagkatapos ng isang iglap, ito ay namumulaklak na parang isang magandang bulaklak sa mata. Ang mga kayamanan ay lumitaw. Sa kabilang panig, ang mga tao ng Divine King Hall, pagkatapos na makita ang signal, lahat ay nasa sabik ng hindi masusukat. Sisingilan mo ako, at dapat mong agawin ang kayamanang iyon para sa akin, nakuha mo ba? Ang Hallmaster ng Divine King Hall, na may utos, ay naging isang strike at lumipad mula sa kagubatan, dumiretso sa direksyon kung saan lumitaw ang flare na iyon. Kunin mo. Halos 300,000 tao, isa-isa, ang bumaril sa langit at lumipad mula sa kagubatan patungo sa himpapawid, dumiretso sa gilid ni Jack. Ano? Matapos marinig ni Nash at ng iba ang sigawan sa di kalayuan, lahat sila ay may mga pangit na mukha, at lahat sila ay nagulat. Kung tutusin, nakapasok na sila sa napakalalim na bahagi ng kagubatan na ito, hindi nila inaasahan na napakaraming tao ang susunod sa kanila. Diyos ko! Ang daming tao sa kabila, mas marami pa nga sa atin, sobrang lapit sa atin, pagtingin dito, wala pang 2 minuto lilipad na sila, matagal na ba tayong nabantayan? May isang matandang lalaki mula sa pamilya Cabello, na parehong takot, pangit ang mukha. Pagkatapos ng lahat, ang mga puwersa sa gitna ng mga dagat na ito ay hindi madaling harapin sa unang lugar, at kahit na walang maraming malalaking puwersa, ang kabilang panig ay nakakalap ng napakaraming tao, kaya natatakot ako na hindi magiging ganoon kadali na patayin sila. Mukhang tama si Jack, kanina pa tayo tinatamaan. Ang unang elder ay tumingin sa mga taong iyon, at ang kanyang mga mata ay parehong madilim. Young Master Jack, haha, wala na akong pakialam, malapit na sa ating mga kamay ang bagay na ito. Sana tuparin ng lahat ang kasunduan noon, kung sino ang makakuha nito, kanila na. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagpasabog sa mid-stage na True God Realm Old Man sa lupa ay nakitang palapit siya ng palapit sa malaking ball ang bato, pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, kailangan lang niyang kumapit ng ilang segundo, tiyak na magiging kanya ang ball ang bato, hanggat dinala niya ito sa Nascent Soul Ring, ayon sa hakbang laban sa kanya, hindi makakagawa ang lahat. Kung mahawakan niya ang ball ang bato, at hahayaan lamang nito ang isang tao na makalusot sa Ultimate God Realm, umaasa siyang ito ay ang sarili niya dahil ang kanyang pagkakataon na baguhin ang kanyang kapalaran ay nakasalalay sa isang pagkakataong ito.
Sa pag-aakalang maaaring siya ay maging isang pag-iral na maaasahan lamang ng maraming pinakamataas na kapangyarihan ng True God Realm sa hinaharap, ang puso ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lalong nasasabik. Buntong hininga, nakalimutan ba nilang lahat ang isang bagay, na ang Divine King Sex Master ay nagsabi na ang bolang bato na ito ay nasa ibabaw ng isang lubhang mapanganib na puno. Nang makitang nagliliparan ang mga tao sa harapan niya, hindi napigilan ni Jack na mapabuntong hininga. Tamang-tama, nang ang lalaki ay malapit ng kunin ang kanyang mga kamay sa bolang bato, wala pang 10 metro ang layo mula rito, isang nakakatakot na sanga ng puno, na marahas na lumaki, tulad ng isang matalim na espada, ang diretsyong sumugod palabas, na naging dahilan upang ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nahuli ng hindi nag-iingat, ay natusok ng diretsyo. Hindi pwede. Iniunat ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang kamay, nakatingin sa bolang bato na malapit sa kamay, puno ng pagbibitiw ang kanyang mga mata, nakatingin sa sanga na tumusok na sa kanyang dibdib, mabilis na nawala ang puwersa ng buhay sa kanyang katawan. At diretsyong nawalan siya ng hininga. Kasabay nito, ang ilang daang mga tao na hindi malayo sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay katulad na tinusok sa kanilang mga katawan ng isang nakakatakot na sanga ng puno, dugo na umaagos sa kanilang mga katawan at pagkatapos ay tumulo sa lupa. Kabanata 1550. O aking Diyos! Agad namang huminto si Alejandro at ang iba, bagamat narinig nila ang payo ni Jack, isa-isa silang lahat ay nag-ingat at lumipad ng bahagya sa likuran, ngunit ang tukso ng bolang bato ay nagpapula pa rin sa kanilang lahat dahil sila ay itinuturing na kabilang sa pangalawang pangkat ng mga tao. Sa pagtingin sa unahan, daan-daang tao ang napatay sa loob lamang ng isang segundo, nang walang pagtatanggol, napakabigla, na nagpasindak sa kanilang lahat, at ang ilan sa kanila ay labis na natakot na agad silang umatras ng daan-daang metro ang layo, na nagpahinto sa kanila, at pagkatapos ay tumingin sa unahan ng may pagkamangha. Diyos ko! Ang sinaunang punong ito ay masyadong nakakatakot, ilang malalakas na tao na may mga cultivation ng True God Realm ay namatay na rin. Ang ilang mga tao na may Demigod Realm cultivations ay tumingin sa dugo doon, at sila, na nasobrahan din sa mga kayamanan, ay pansamantalang nahimasmasan. Sa oras na ito, ang mga sanga ng sinaunang puno ay lumiit, at ang mga magsasaka na nasaksak hanggang sa mamatay ng sinaunang puno ay isa-isang nahulog sa lupa. Hindi maganda, lahat ng mga housemasters, tumingin ka doon, napakaraming tao. Ano ang dapat nating gawin? Mukhang binabantayan tayo ng mga dakilang kapangyarihan sa gitna ng dagat na ito. May isang padre de pamilya ng isang third-class na pamilya, na tumingin sa mga tao sa ibabaw ng Divine King Hall na palapit ng palapit sa lugar na ito, at napasigaw na may pangit na mukha. Ano ba ang kinatatakutan mo? Sa tingin ko ay mayroon din silang ilang puwersa na pinagsama-sama, hindi ako naniniwalang hindi nila desperado na susubukan na agawin itong bolang bato. Kukunin ko muna itong bolang bato, at pagkatapos maaga ay tatakas akong mag-isa, para hindi ako madaling ma-target. Isa sa mga elder ng Lucas family, sa peak cultivation ng True God Realm, ay may hawak na isang mahalagang espada sa kanyang kamay at direktang sumugod pasulong. Tumingin si Jackie sa mga tao at ganoon din ang mabilis na dumiretso sa sinaunang punong iyon, naramdaman din niya na tama ang matanda, ang mga taong iyon, bagaman marami, ay hindi masyadong nagkakaisa. Ang pinakamahalaga ngayon ay agawin muna itong bolang bato, kung ito ay aagawin ng mga malalakas na tao sa kabilang panig, hindi ganoon kadaling agawin ito pabalik. Sa oras na iyon, kung ang kabilang partido ay nais na tumakas at maghiwalay at tumakas, sa napakaraming tao, isang taong tutulong na maantala ang sitwasyon, ang malakas na taong iyon ay tiyak na makakatakas kasama ang item. Sisingilan. Maraming mga tao mula sa ibang mga angkan, isa-isa, ang sumugod muli, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sila nang ahas na maging pabaya, bawat isa ay may hawak na kasanayan sa militar sa kanilang mga kamay, nakikipaglaban sa sinaunang punong iyon sa pagdaan anumang oras. Muling umabot ang mga sanga ng sinaunang punong iyon. Ang itim na sinaunang puno ay parang punong halimaw sa sandaling iyon na parabang ang mga taong ito ay pumasok sa teritoryo nito. Sa makatuwid, kailangan nitong patayin ang lahat ng mga taong ito. Isang nakakatakot na sanga, tulad ng isang matalim na espada, tulad ng isang spike, lumipad diretso sa unahan, maaari pa ring magpalit ng direksyon anumang oras. Patayin. May isang lalaki na tumagagamit ang kanyang espada, agad na pinutol ang ilang sanga. Gayunpaman, napakaraming sangay, ilang iba pang mga sanga tulad ng gumagapang na mga espiritong ahas, na sinaksak mula sa ibang direksyon, ang lalaki ay nahuli ng bantay na direktang tinusok sa kanyang katawan at namatay.
Ang mga tao ay patuloy na umaatake sa mga sanga, ngunit ang mga sanga ay napakasiksik na pagkatapos ng mga ito ay putulin, sila ay talagang pinamamahalaang magpatuloy sa paglaki na parang mas mahaba muli, at pagkatapos ay patuloy na umaatake sa harapan. Ang isang elder na iyon ng pamilya Lucas sa tuktok ng True God Realm mula bago inihagis ang kanyang espada, isang nakakatakot na suntok na diretsyong lumipad palabas at pinutol ang malaking bahagi ng mga sanga ng puno sa kanyang harapan. Nang makitang medyo ilang sanga na ang natanggal, muling kumislap ang matanda at lumipad muli sa malayo, mas malapit sa malaking sinaunang puno. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.